Hello, good morning. It's a Tuesday morning and the date is April 28, 2026. Usa ka mapanganuron nga Tuesday morning. The sun is up but I think it is better today. So kumusta man mo mga igsoon? Shout out di ay sa amo ang followers. Si Day Jocelyn Teves, pero may gani naga-share sa ako ang mga videos. O sa taga-Samal nga si Ate Ging Buera, kumusta po? Okay lang. Basa ko headline karong nakabuntagon o mao ni appear sa ako ang listahan. Ang fuel price, consumers can expect a significant rollback at the pumps today. So karon nga adlaw no, it's a Tuesday. Ang diesel price are set for a big drop of around 8 pesos per liter. Yay! So karon nga adlaw mag-rollback og 8 pesos kada litro sa diesel. However, ang gasolina is not expected to see a significant decrease. So, pasensya na ang nagagasolina pero para na ni sa mga diesel. So, salamat sa Diyos ni Ana. Og ang another is ang gobyerno sa Pilipinas has reportedly gained a new access to a new supplier sa oil. Kinsa man na, Russia. So, nakakuha ta dito og supply. Ang Department of Energy is securing a 5-day buffer stock. So with the access from the Russian oil company, magkaroon ta og 5-day nga buffer nga stock. This is to mitigate sa mga conflict nga nagapanghitabo dito sa Middle East. Okay, so it's a good news, no? Medyo naatay relief gamay sa ato ang supply sa oil. Ato ta sa politics of justice. Unsa kaning boxing nga gisgutan diri. Ang legal battle nag-intensify between the Vice President Sara Duterte and this time around ang iya nga husband si Attorney Mans Carpio has reportedly filing lawsuits. Gikihan niya ang mga lawmakers sa House of Representatives. Included na niya ang management and administration sa Bangko Sentral ng Pilipinas o sa Anti-Money Laundering Council or AMLAC nga gikatahuan nga there are recent disclosures nga ginabuhat dito sa House of Representatives hearing katong impeachment. So bahala na sila sa kampo nila VP Duterte. It's the right man pod. Kung nakita nila nga naabuso ang ilahang tawhanon nga katungod, they have the right to file lawsuits. So bahala na ang korte ani. Sige, madayon ta. Sadya no ning mga headlines. Gahapon nabalitaan ako nga si Martin Romualdez nagkaroon og hold departure order tungod kay sa iyang mga kaso nga gikaharap. So this time around karon nga buntag ni flash ang pangalan ni Senator Chis Escudero. Doon na nasab siya hold departure order. Mahibaloan na to si Senator Chis. Mao ni ang tag as katong iyahang forthwith. So forthwith na siya hold departure order. Sige, bahala na sad mo ani. Ay nako. Si Saldico. Okay. Sa international cooperation, so ang Pilipinas ug ang Czech Republic nagkaroon og a formal negotiation on treaties involving extradition and mutual legal assistance, specifically on the updates on the location of the former officials facing graft charges. So mas maayo kay may mga countries man gud nga diin kaning mga ato ang may mga kaso nga mga government officials dito sila mutago kay wala lagi extradition treaty. So maayo nga nagkaroon og panagsabot ang Czech Republic nga magkaroon sila legal cooperation, mutual legal assistance. So it's a good news. Adto ta sa environment o education tungod kay perti man kainit sa panahon, wala usad nagpabaya ang atong Department of Education. Doon na sab sila yung mga pulong-pulong. There is a public discussion nga ang proposal mag-shift na imbis semester ang klase. Ibig sabihin, duha ka hugna no sa tibuok tuig. Himuon na kini nga trimester system. So dunay debate niini the 3-term school calendar for 2026 on 2027. So karong moabutay no. So ang mga parents and teachers
naga-express sila sa ilang concerns for the potential impact of workload. Kung saan man tuod pagbahin-bahin, no? Imbis duha lang kapasadahan, tatlo, paano ni siya bahinon o kanang mga learning gaps. So bahala na po ang Department of Education o kanang parents o sa ilang mga dialogue unsaon, basta ang ma-address, ang kainit o ang other things kanang learning gaps, ma-address usab kini. Sige, sa security concerns sa Negros, sa amuaning lugar, no, recently doon ay 19 personalities nga nakabsan o kinabuhi tungod sa engkwentro. So ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, or what we call NTF-ELCAC, naka-flag sila og increase in recruitment activity. So nagkaroon siguro og simpatiya ang mga katawhan dito. So following the recent clash in the Negros Occidental that resulted in several casualties including foreign nationals. So mahibaluan nato ni, I think that is last week, na nagkaroon og clash ang ato ang kasundaluhan nga gobyerno o katong mga dunay mga kagubot nga nahitabo sa Negros Occidental, nakalas ang 19 ka katawhan. Sige, usahay, ma-excited ta sa mga kuan, sa ito madungog nga headline, labi na ning mga rollback, pero naasay sad reality nga padayon ang kigbisog sa atong mga katawhan, naagabyado, no, that resulted into kuan pagkakalas sa kinabuhi. But ang pulong sa Dios, ato ta sa verse of the day, ang pulong sa Dios nagapadayon o encourage ka nato nga to go on and have hope, tungod kay ang kalinaw o ang kamatuoran sa Dios anaa lang gyud sa iya nga pulong. So padayon ta sa atong verse of the day, gikutlo kini sa John chapter 1 verse 12. This is the NIV version. So John chapter 1 verse 12, kay kadayon, yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. So salamat sa Dios sa iyang pulong. So sa atong kalibutan karon, sa atong madungog sa mga headlines, legal dispute, economic fluctuations, sayon ra gyud kaayo nga usahay madala ta sa ato ang bugso sa damdamin, no. Sometimes makigbisog kita pinaagi sa social media, naga-post kita, siyempre kay doon naman tay kaugalingon nga desisyon, mudapig kita sa ani nga side, aripon nga side. So we are expressing ourselves in the social media tungod kana sa mga panghitabo ani nga kalibutan. Ang pulong sa Dios is clearly reminding us nga we have much and a bigger, more permanent calling sa Dios. Sa dihang na-receive na to ang atong Ginoong Hesukristo, sa dihang nituo kita sa atong Ginoong Hesukristo, ang ginaingon ni John diri sa John 1:12 na we have become, or he gave us the right to become the children of God. So ang ato ang mga posisyon, o sa mga atong posisyon sa kumpanya, o sa may posisyon nato sa katilingban, o sa may posisyon nato diri sa social media, whether you are a 1 million follower account, isa ra gyud ang giingon sa Dios, you have a bigger and a higher calling, mao ang mahimo nga children of God. So being the child of God is not a status we earn through our own efforts or achievement. Iba siya sa ato ang status sa diri sa kalibutan. It is the right given to us simply by receiving and believing in our Lord Jesus Christ. Okay? Two words, receiving and believing in our Lord Jesus Christ, made us to become a children of God. So sa pagpadayon nato nga pagliwig dinhi sa kalibutan, malisod ang kalibutan, grabing kagubot, usahay ma-encourage lang ka kadali, tapos ma-discourage na sab ka. Tuloy-tuloy ang discouragement nga gihatag aning kalibutan. But ang pulong sa Dios nagaingon nga to take our heart in knowing that the most important identity is our security in our Lord Jesus Christ. We are secured, we receive Christ, we believe Christ, and with that we are secured in our identity to become a children of God. So himo na to kaning assurance para mamahimo kining foundation sa atong kalinaw, tungod kay ang kalinaw mao gani atong ginatinguha
ug mahimo kining motivation para higugmaon nato ang Dios ug higugmaon nato atong kapwa nga mga katawhan. Ug daghang salamat ug dinhi na lang ko kutob mga igsoon ug naghinaot ako and I'm praying ang ato karon nga Martes tibuok nga adlaw mabahimo kining magmabungahon ug we continue to serve the Lord and serve His people. Daghang salamat ug good morning.